Magandang araw sa inyong lahat. For today's vlog, pag-uusapan natin ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Wait lang, bakit hindi pa siya tinawag na papansang bayan? Magandang katanungan yan. So bakit hindi nga ba natin tinatawag na national hero si Dr. Jose Rizal? Ito ay dahil wala pa tayong official law na nagpapatunay na si Dr. Jose Rizal ang ating national hero. At isa pa, sa panahon noon, marami pa tayong pwede i-consider as our national hero, katulad ni Marcelo H. Del Pilar at Emilio Jacinto. Okay, gets. Pero for today, si Rizal muna ang ating spotlight. Tama. So ano? Tara? Alam nyo ba na ang buong pangalan ni Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda? Ang haba, di ba? Up. And guess what? Pang-pito siya sa 11 na magkakapatid. At sobrang malapit din siya sa kanyang ina, si Doña Teodora na siyang nagturo sa kanya magbasa at magdarasal. Alam niyo ba, kahit sakitin si Rizal nung bata pa lang siya, ay napakatalino naman niya. Imagine, bata pa lang siya pero marunong siya magbasa at magsulat. Kaya naman talagang napaka-outstanding na siya even at a young age. At nag-aaral din siya sa Ateneo Municipal de Manila at isa siya sa mga top student doon. Uy! Hindi lang siya matalino, artistic din siya dahil mahilig siya mag-drawing at mag-carve. Sa Ateneo, nag-aaral siya sa UST. Pero eventually, lumipat siya sa Spain para pagpatuloy ang pag-aaral niya ng medisina. Mahilig din talaga mag-travel si Rizal. Nakapunta siya sa Spain, Japan, Hong Kong, at marami pang ibang bansa. At dahil doon, natuto siya ng more than 20 languages. Grabe! Parang Google Translator! Siyempre, hindi rin mawawala ang love life. Ilan sa mga naging special sa kanya ay sina Segunda Katigbak at yung si Merbaken. Talagang lover boy yung pala si Rizal. Madalas tatlo kapag ready, yung iba. At bukod sa pagiging writer at doktor, marunong din siya mag-painting, sculpting, at fencing, at talagang all around. Plus, animal lover din siya. May alaga siyang aso, ibon, at rabbit. Pero syempre, ang mga pinasigat niyang legacy ay ang mga sinulat niya. Ang No Limit Tangere at El Pilibustrismo ang nagtulak sa maraming Pilipino sa pangabuso noong panahon ng Espanyol. Hanggang sa ngayon ay relevant pa rin ang mga mensahe ng librong ito. And that's all for today, guys. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. Facts about kay Rizal. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.